During the previous hearings on this committee, it was established that Banban Tarlac dismissed Mayor Alice Goo and her so-called siblings, Sheila and Wesley, became instant Filipino citizens through a fraudulent means. They were able to secure an authentic birth certificate, Filipino birth certificate, through late registration, and eventually were able to secure a Philippine passport. Now, recently, the NBI reported that there are about 1,200 birth certificates that were issued to Chinese citizens, Filipino birth certificate to Chinese citizens, that came from a town in Davao, if I'm not mistaken, that's Santa Cruz town, in Davao del Sur. Your town. And every year, the Bureau of Immigration has been intercepting Chinese nationals who attempted to come in and go out of the country using Philippine passport. Every year. Matter of fact, in 2023, umabot po sa 17 ang na-intercept ng immigration. 2024, 15 ang na-intercept ng immigration. Now, it is very obvious that we have an immigration crisis, a clear and present danger to our national security. Ilan pa kaya mga Alice Goo na meron ngayon sa ating bansa na perhaps holding a low-profile position in our government and private institution. Low-profile position, but sensitive and important position. This is really a serious national security issue na may be part of a sleeper cell from an enemy country. Maybe the NSA or the NICA or the ISAP might want to look into this. Ang malaking tanong ngayon, ano na nangyari dun sa mga nahuli o na-intercept ng immigration ng mga Chinese nationals na may hawak ng Philippine passport? Sila ba ay naimbestigahan? At meron na bang nakasuhan na taga local civil register's office na kung saan nagmula ang pagpapile ng rate registration? Meron na bang nakasuhan at na-convict ng mga taga Philippine Statistic Authority? Meron na ba? Ang tagal ng pinag-uusapan ito, ang tagal na paulit-ulit nangyari ito, and yet, wala pa tayong nababalitaan na may nakakasuhan at meron ako convict. Now, let's continue talking about national security threat. Nitong March 20, 2024, this year, during a Blue Ribbon Committee hearing, I sounded the alarm. I sounded off the alarm na isang national security issue na dapat tutukan natin ay itong ating mga airport. Dahil wala tayong tinatawag na General Aviation Terminal o yung terminal na nagpo-process ng mga pasahero na sakay, palabas o parating ng ating mga airport, sakay ng chartered planes. Kasi nga po, unlike sa mga passengers sa commercial planes, itong mga VIP passengers sa mga chartered plane, hindi po dumadaan ito sa frisking, sa x-ray, nothing. Mula sa kanilang SUV, papasok ng gate ng NAIA, and then, diretso na agad sa aeroplano. Very convenient. Walang kapkapan, walang x-ray, kung ano-anong. I'm sorry, that was February
2020 nga pala, not March. And then, walang kapkapan, so pwede silang magpuslit ng mga kontrabando. At pwede silang tumakas. Fugitives can easily skip out of the country unnoticed. Maybe that's what Alice Go did. An example is the Dargani siblings na muntik na rin sana makapuslit sa Davao Airport, papuntang Malaysia through a chartered plane. Hadn't that been for the Immigration and OSAHA, the Office of the Senate Sergeant at Arms. Napakaraming mga bagay na dapat ginagawa ng otoridad long time ago. Pero ngayon lang tayo nag-iingay. Dahil si Alice Go ay isang high-profile, prominent personality. Dapat noon pa kumikilos natin mga otoridad. The NBI, the PNP, the Immigration. File left and right cases. Sana meron namang nakulong. Pero bakit wala? Paulit-ulit na lang tayo at wala pa rin nakakasuhan. Siguro, I want to hear from the NBI, particularly, mamaya, ilan na po ba ang inyong nakasuhan at napakonvict sa korte na mga miyembro ng sindikato sa Local Civil Register's Office, miyembro ng sindikato sa PSA. Maraming salamat, Madam Chair. Salamat, Sen. Chair Rafi. Now, I give the floor to Sen. Sherwin for his opening statement. You have the floor. Thank you, Madam Chairman. Madam Chairman, napakalaking kahiyan to para sa ating bansa na nakatakas si Guo Huaping, a.k.a. Alice Guo, na wala pong nakakaalam until binigay niyo po sa inyong privilege speech na wala na pala siya dito sa ating bansa. Kahiyan to para sa atin dahil hindi lang naman po sarili natin mga kababayan ang sumusubaybay sa kanya, kundi buong mundo nagkaroon po ng interes dahil po sa kanyang buhay at dahil na po sa laki ng transaksyon na pumapasok po sa ating bansa na hindi po nalalaman ng ating pamalaan. Yung last appearance niya po sa Senado ay May 22, 2024. At yun na po yung huling nakita ho natin siya dito, physical. Pagtapos na ho nun, nalaman ho natin na 3 bansa na pala ang kanyang naikutan. No? Sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, at sa bumalik sa Indonesia nang hindi ho natin nalalaman. Kaya marami po ang nadismaya na kababayan natin dahil kung ikaw ay may kakayahan at may pera, kaya mong tumakas sa kamay ng batas. Kaya yung mga katanungan po ng ating mga kasamahan na paano nangyari to at nasaan na ngayon si Guo Huaping. Ang ating mga ahensya, meron ho silang mga sariling budget sa intelligence funds. Itong intelligence at confidential funds ay dapat ginagamit po para malaman ho natin yung galaw ng mga kriminal at galaw ng mga taong may sala po sa ating pamalaan. Sa Bureau of Immigration, meron 20 million na intelligence fund. Sa NBI, meron 175 million na intelligence fund. Sa PNP, meron 906 million na intelligence fund. Dapat ho nagamit to sa paghahanap nitong mga taong ito at dapat na-alerto rin yung mga intelligence assets ho natin. Dahil hanggat ngayon, misteryo pa rin ho ngayon kung paano nakatakas si Guo Huaping galing ho sa Pilipinas papuntang Indonesia. Kaya mga kasamahan ho natin, importante po na marinig ho natin mismo sa ating mga ahensya kung paano nga ho nakatakas si Guo Huaping palabas ng Pilipinas at kung paano kung bakit hindi nakita ng ating mga ahensya yung kanyang paggalaw. Ganon rin po, isa po na dapat ho natin libong mga tao na iba ay na-torture, iba ay human trafficked, iba ay kinulong. Sa PORAC naman po, tinatayang halos 2,000 tao ang nandoon at dahil nga ho, naunahan ang ating pamalaan, nakatakas po yung 2,000.
Pero ganun din po, merong mga ebidensyang may torture, may human trafficking, may scamming activities. Kaya importante rin na malaman rin ho natin dito sa mga taong to, dahil sila ay may direktang kinalaman sa mga personalidad na bumuo at nagpapogo hub dito sa ating bansa. Kaya maraming salamat, Madam, itong pagdinig, at importante rin ho sa resource person, sa ating mga kasamaan sa ahensya, na sabihin ng direkta kung ano yung kanilang nalalaman, dahil dito lang ho natin maayos kung ano po yung mga butas ng ating sistema.